Game, mga kababayan! Tingnan nyo. Tingnan nyo to. Akala ko tapos na to eh. Hanggang ngayon, meron pa din palang ganito. Sabi dito nakalagay yung Freedom March, mga bossing. The Hague, Netherlands. O, binidyo pa nila. Binidyo pa ho nila, mga kababayan. Di ba? Sabi ni Sir Junior Junel Domingo, salamat po sa inyong super sticker. Brother Eli Clips, live po ba to, Boss Mark? Replay lang po, yung shoutout ko sa inyo. Meron pa pala ito, mga bossing Chief Amo, sir. Oh. Freedom March sa The Hague, Netherlands. Pakinggan nga natin kung ano yung isinisiga. ICC, send him home! Oh, ICC, send him home! Diyos ko po, parang kayo-kayo lang nandiyan ah. Di ba? Parang sila-sila lang ho, mga kababayan. Eh paano ba naman? Hindi naman kasi uso sa ibang bansa yung mga ganyan. Sa Pilipinas lang yung mga ganyan. Oh. Di ba? ICC, send him home. Ano, yung akala nyo, yung kagaganyan ninyo, pauuwiin ang dating Pangulong Duterte? Hindi. Hindi nakabase sa mga ganyan yan. Lagi nga nating sinasabi, mga bossing, di ba? Walang audience impact doon po sa ICC. Kahit na araw-arawin nyo, gawin nyo 24 oras ang pagsigaw at paglakad at pagmarcha dyan sa harap ng dyan sa The Hague, sa ICC. Walang uuwing Duterte. Ano po, hindi ko kayo sinasaktan. Pero yun lang po ang katotohanan. Di ba, Adonis Reyes? Yun lang po ang katotohanan doon, mga kababayan. Real talk lang po. Walang uuwing Duterte hanggat hindi po natatapos yung kanyang paglilitis. Yan pong bring him home ninyo o send him home ninyo, palitan nyo. Send Roque home. Di ba nandiyan si Roque? Oh, bulag ba kayo? Bulag kayo doon sa kaso ni Roque? Hindi nyo ba alam yon? Di ba? Hindi nyo alam na may kasong human trafficking at ngayon ay pinapahagilap na ng batas si Roque? Naku. May topak yata kayo eh. Pinapauwi nyo yung nililitis dahil daw po merong mga nangamatay nung panahon nang siya ay namumuno. 20,000 hanggang 30,000 yung bilang. Tapos yan yung gusto nyong pauwiin kasi idol ninyo. Pero, yung isang may kaso sa Pilipinas, ayaw nyong pauwiin. Itinatago ninyo dyan. Di ba? Nakita ko yan live. Hindi ako makapigil na sabihing walang uuwi, kundi si Roque lang. Panigurado ko, mga boss, Chief Amo, Sir, Madam, lalo na Ma'am Betty Banikid at Bro Eli Clips. Panigurado ko, si Roque nga ang uuwi. Hindi lalagpaso ang 45 na araw. Malamang si Roque nandiyan na sa Pilipinas. Bakit? Ipit na ho yan, mga kababayan. Malamang nga ho, cordon na ho yan eh. No? Si Roque, panigurado ho ako, hindi na makakalabas ng border ng the Netherlands. Yang si Harry Roque, mga bossing. Di ba ano sabi ng gobyerno ng Pilipinas? Noon pa lang pong nalaman nila na nagsumite si Roque ng asylum sa the Netherlands. Kumilos na ho sila, mga kababayan. Kumilos na ho agad sila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Inasikaso na agad. Yung mga dokumento, papeles, at mga katotohanan na walang Roqueng ginigipit ang gobyerno ng Pilipinas. Di po ba? Yun ang uuwi. Ewan ko lang. Sige, harangan ninyo yung pag-aresto kay Roque, ang kayo din makulong. Di ba? Obstruction of justice ang gagawin ninyo. Yun ang isigaw nyo. Send him home. Pauwiin si Roque. Yan, yung sa dating Pangulong Duterte, meron silang nililitis. Di ba? Meron silang nililitis, mga kababayan, sa dating Pangulo.
20,000 hanggang 30,000 yung sinasabi na namatay. Nung panahon niya, yun ang nililitis diyan. Di po ba? Ang tapang-tapang na dating Pangulong Duterte dati ha. Ano sabi? Sipain ko pa yung ICC eh. Sipain yung ICC. Ngayon, ano na? Hindi niya magawa. Ayan, nasa harap niya na, di ba? Nasa harap niya na mga kababayan. Yung ICC, bakit hindi pa din magawa na sipain? Wala na. Laos na, mga bossing. Laos na po. Panagutan mo ang kasalanan mo dito sa Pilipinas, Roque. Hindi, ako naniniwala ako. 45 araw, si Roque na iniidolo po ng mga DDS, nandyan na po sa Pilipinas yan. Maganda, no, brutal man, na iisipin yung sinasabi ko, mapicturan si Roque ng nakakulong po na nasa loob ng oblo na nakahawak dun sa malamig na bakal. Di ba? Tapos tatapikin nung kakosa niya sa likod. Kosa, okay lang yan. Mahal ka namin dito. Di ba? Kosa, okay lang yan. Mahal ka namin dito. Meron kaming Vaseline dito. Kami ang maghihilot at magmamasahe sa iyo. Di po ba? Marami tayong lilinising tubo dito. Kinakalawang yung mga tubo dito. Ganon. Buloyski ng mga DDS, kulong. Duterte ng mga DDS, kulong. Roque ng mga DDS, susunod na. Baka magyabang pa yung mga DDS. Mark, nasa na yung sinasabi mo na makukulong si Roque? Di ba ganyan din ang sinabi ninyo nung panahon ni Buloyski? Tapos si dating Pangulong Duterte, bakit hindi nyo na maipagyabang ngayon? Nasa na yung sinasabi mo, Mark Ramos, na makukulong tong mga tao na to? Kulong. Di ba? Tatapikin nung kakosa. Kosa, okay lang yan. No? Madami tayong lilinising tubo dito. Hindi ka maiinip dito. Di ba? Linis tubo. Hindi, ang ibig kong sabihin, mga kababayan, na lilinisin ng tubo, yung mga tubo talaga na kinakalawang, yung mga lababo. Alam niyo po sa Oblo, mga bossing chief amo, sir, ang naglilinis po niyan, yung mga preso, mga kababayan. Di po ba? Sabi naman nung mga kakosa ni Roque, kamagalala, may Vaseline, merong pinagprituhan ng mantika, merong pinagprituhan dito. Kami na ang ihilot sa iyo. Sige, Roque, tuwad! Hindi, ano ba tawag sa Tagalog kapag yung, dapa. Kayo naman, tuwad. Dapa. Dadapa. Siyempre kapag hinihilot, minamasahe po yung, ginaganon, di ba? Siyempre kapag ang masahista mo, bigay todo. Di ho ba, mga kababayan? Sorry mali yung pagkakasabi ko na tuwad. Ano pala, dapa o talikod? Ayun pala. Mabuti nandiyan si Mario Rapsing para i-correct ako. Eto, mga bossing. Hindi, isang tapusin na natin to. ICC, send him home! Philippines needs Duterte. Send him. Ako panigurado, mga kababayan, etong mga naglakad doon sa kalsada, sa dahig, nakauwi na po. They reach home na po, mga bossing. Si Duterte hanggang ngayon po, nandoon pa din po sa loob ng kulungan.